Mga kaagimat, i-share ko lang sa inyo itong orasyon pamako sa mangkukulam at masamang espiritu upang hindi sila makaalis. Once nagamit nyo itong orasyon na to mga kaagimat, ang mga demonyo, masamang espiritu, mga mangkukulam ay hindi makagalaw at hindi sila makapalag, hindi sila makalaban sa iyo. At kung nasanib na sa katawan ng pasyente ang espiritu na naggabala sa kanya, hindi siya makaalis mga kaagimat. Ito yung ganitong mga pamako ay ginagamit ng mga albularyo or yung mga exorcist mga kagimat. Usalin mo to 3 times or pwede kung sanay ka na talaga nito, gumagana na talaga sa iyo ng husto, kahit isang bisis mo lang tong gamitin, usalin mga kagimat. Ihip mo sa yung daliri, tapos itusok mo kung saan parte ng katawan ng pasyente yung mga mangkukulam sa mga espiritu or yung mga demonyo mapapako sila mga kagimat. Halimbawa, itira mo siya sa ulo or sa paa, sa mga kamay, mapako sila spiritually mga kaagimat. Meron nga mga gumamit nito mga kaagimat na mga albularyo. Inusal nila ito na mga kakilala ko na mga albularyo. Inusal nila kahit isang beses lang mga kaagimat. Tapos nakadupa yung kamay niya or tinira nito kahit sa hangin mga kaagimat. Halimbawa dyan, pag ihip sa hintuturo, tapos tinusok dito, ganyan, hindi na makaalis yung kamay mga kaagimat. Hindi na siya makaalis kasi yung kapangyarihan nito ay gumagana. Once na mapako ang mga espiritu, yung physical na katawan, wala kang makikitang pako dyan, pero yung physical niya sa pasyente hindi na makagalaw, hindi na makaalis dyan mga kaagimat. So, ganitong uri na orasyon or yung iba, ito talaga yung ginamit mga kaagimat. Ito na orasyon ang ginamit nila. Kasi sa dami ng mga albularyo, yung iba hindi gumamit ito, hindi nila to alam. Pero ito, mataas to na uri na pamako mga kaagimat. Once na usalin mo to, mapapako talaga kapag gumana na sa iyo. Kahit isang bisis lang mga kaagimat, ipako mo yung espiritu pag nahuli mo na, napasanib mo na sa pasyente yung katawan ng mga mangkukulam, ay yung pasyente, napasanib mo na yung espiritu na magkukulam or yung mga masamang espiritu, ipako mo na kagad para hindi siya makaporma, hindi siya makalaban sa iyo, at doon mo na siya kastiguhin o ano pa bang gawin mo. Mas madali na mga kaagimat kaysa wala kang pamako, mahihirapan ka, pwede pa siyang papalag mga kaagimat. So ito mga kaagimat ang orasyon: udak, darak, ramak, laray, kabal, nukur, sangti, taktak, berbar, piat, makal, operatos, karkar, pus, jukak. Kaya mga kaagimat, dapat 3 times mo itong usalin kung magdasal ka, or pwede mo nang, kung malakas na yung pundo mga kaagimat, aandar na to diretsyo kung malakas na yung pundo mo, or in short, sa ibang lingwahe, kung palagi kang magdasal sa Diyos, madasalin ka na, malakas na yung espiritu mo kahit isang bisis lang. Pero mas maganda kung beginners ka pa, 3 times muna mga kaagimat: udak, darak, ramak, laray, kabal, nukur, sangti, taktak, berbar, piat, makal, operatos, karkar, pus, yukak or jukak. Kaya mga kaagimat, so mga kaagimat, kung nagustuhan nyo itong orasyon na pamako na mataas na uri, mataas ito na antas na pamako, ginamit ng mga albularyo, ginamit ng mga manggagamot, mga faith healers or mga exorcists sa sa kumbati espiritual, pampako ng mga demonyo at masamang espiritu, mga mangkukulam sa sanib, magagamit nyo din to mga kaagimat, at asahan mong aandar talaga to 100 times, aandar to sa iyo 100% mga kaagimat. At saka pag mo na to mga kaagimat, pangalagaan nyo to at hingin sa Diyos ang kapangyarihan nito para aandar siya sa iyo. Kaya mga kaagimat, so please like, share, comments, and subscribe to our YouTube channel, and follow me on Facebook. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang yung kaagimat na si Paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood.